spokesperson ng Chinese Embassy Guo Wei at Philippine Coast Guard spokesperson Nita Riela, nagpatod siya lahat dahil sa Transparency Initiative sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard nag-deploy na ng mga surface vessel upang mapanatiling ligtas sa West Philippine Sea. Department of Health isinusulong ang total ban ng vape sa mga paaralan. Deputy spokesperson ng Chinese Embassy Guo Wei at Philippine Coast Guard spokesperson Nita Riela, nagpatod siya lahat dahil sa Transparency Initiative sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard nag-deploy na ng mga surface vessel upang mapanatiling ligtas sa West Philippine Sea. Department of Health isinusulong ang total ban ng vape sa mga paaralan. Kuha yan matapos ang pangaharas ng isang Chinese Coast Guard vessel sa isang barko ng mangingisda sa West Philippine Sea. Kaya naman ang Philippine Coast Guard nag-deploy na ng mga surface vessel. Para sa buong detalye, tutukan mamaya. Magandang araw, Pilipinas! At magandang araw, gitnang Luzon. Kayo'y nakatutok Sa Campus Connect. Iginiti Chinese Deputy Spokesperson Guo Wei na provokatibo ang mga hakbang ng Pilipinas. Git naman ni PCG spokesperson Jay Tariela na lehitimo ang kanilang aksyon para sa soberanya ng bansa. Ang buong detalye sa pag-connect ni Dave Habate. Ayon kay Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Guo Wei, ang Transparency Initiative ng Pilipinas ay nagdudulot ng mas malalang tensyon sa West Philippine Sea. Resback naman ni Tariela, dapat alamin ni Guo Wei na hindi lang siya ang hawak na mismong Transparency Initiative at pati ito na estratehiya nila dahil sa agresibong atake ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Mantalang patuloy pa rin ang pagsuporta ng PCG sa mga mangingisda para sa posibleng banta ng China sa West Philippine Sea. Ako, si Dave Babatay, nakakonek sa balitaan. Ayon kay Deputy Spokesperson. Samantala, nag-deploy naman na ng surface vessels ang Philippine Coast Guard upang mapanatiling ligtas ang West Philippine Sea. Kasunod ito ng patuloy na pangaras ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon naman sa PCG, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Aquatic Resources o BFAR upang mapanatiling ligtas ang WPS para sa mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa ng Pinabulaanan ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Colonel Jacqueline Choma hinggil sa pagkakatuklas ng Kalayaan Group of Islands. Connected sa balita, si Gab Flores. Marami na po talaga ang nakakita, nakadiscover ng Kalayaan Island Group. Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta matapos marinig ni si Thomas Gloma, biyenan ni Colonel Gloma, ang sinasabing nakadiscover ng Kalayaan Group of Islands. Katwiran ng Senador, walang totoong basihan na si Gloma ang totoong nakatuklas ng KGI. Nagkaroon pa ng Senador, marami na ang mga bansang nakakita sa naturang lugar bago ang sinasabing pagkakadiscover. Ako, si Gab Flores, konektado sa balitang totoo. susunod, Representative Zia Adyong at Representative Edgar Eris nagkainitan sa isinusulong na anti-political dynasty bill. At Department of Health isinusulong ang total ban ng vape sa mga paaralan. Manatiling konektado, magbabalik ang Campus Connect. Alam niyo ba na kaya nilang sumulat at lumikha ng kanta sa pamamagitan lamang ng AI at deepfake songs? Pero paano nga ba nakakapaggaya ng boses ng AI? For example, magitan ng voice cloning, conversion, at style deepfake, o pagkagaya ng estilo ng mga sikat na mga abi. Pero kung nakakonect sa paggamit ng deepfake songs, dapat natin isaalang-alang ang originalidad
Uminit ang tensyon sa loob ng plenaryo sa Kamara nang magkaharap sina Representative Sea Adyong at Representative Edgar Eris kaugnayan ng isinusulong na anti-political dynasty bill. Hindi ito anti-political dynasty law. Ito po ay isang Yan ang saad ni Representative Edgar Eris kung saan binatikos niya ang kasalukuyang bersyon ng panukala na tinawag niyang hindi tunay ang anti-political dynasty bill. Buwelta naman ni Representative Adyong, ang pagbabawal sa mga kamag-anak hanggang sa second degree ay ang pinakamabisang hakbang sa loob ng halos 40 taon. Nakakabahala na ang lumalaking bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng e-cigarette o vape. Kaya naman ang Department of Health nagsulong na ng total ban sa mga paaralan. Konektado, live sa Baler Aurora, si Althea Angeles. Althea, ilan na ba ang bilang ng mga estudyante diyang gumagamit ng vape? Rihanna, umabot na sa 14.1% ang gumagamit ng vape sa mga Pilipinong estudyante. Si Siana kulong na bilang SSL Secretary. May kamalayan sa mga batas ng paaralan. Here in Cycle, we have our association called Cartana Contra Droga, wherein nag-handle regulations regarding e-cigarettes here in Cycle. Ang DepEd, mayiging na ipinagbabawal ang paggamit ng e-cigarettes o anumang uri ng produktong tumama sa loob at labas ng paaralan. Sa ilalim ng Republic Act No. 11900, nakasaad dito ang pagbabawal sa mga menor de edad na bumili o gumamit ng vape. Ako, si Althea Angeles, konektado sa Balitaan. Althea, gaano kalayo sa paaralan ang pagbabawal sa paggamit at pagbebenta ng vape? Rihanna, dapat nasa 100 metro ang layo ng pagbili o paggamit ng vape sa mga paaralan. At yan ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ngayong Marso, ating kinikilala ang lakas ng kababaihan sa lipunan. #AbanteBabae. Ako, si Rihanna Angeles. At ako naman si John Ray Silvestre. Ito ang Campus Connect.